Magandang araw, Diamanians! Isa na namang edisyon ng ating pagbabalita dito sa Diaman Balita. Sa araw na ito, isang espesyal na pagbabalita. Ang aming ihahatid sa inyo ang ating mga nagbabagang balita ay tungkol sa isang pangguho ng aking hinahanggaan. Bang iba kundi si Ramon Magsaysay. Sino ba si Ramon Magsaysay at bakit siya ang pangguhong tumatak sa aking puso at isipan? Tara! Kilalanin natin siya. Si Ramon Magsaysay ay isang taong mabait, matalino, matapang, matulungin, at may marinis. Puso, wala siyang bahid ng korupsyon. Ayaw niya na may inaapi at tinatapakan mawo na ang mga mahihirap. Si Ramon Magsaysay ay isinilang noong ika-21 ng Agosto taong 1907 sa Iba, Zambales. Siya ang pangalawang anak ni Exquiel Magsaysay at Perfecta de Fierro. Ang kanyang ama ay isang panday, samantalang ang kanyang ina ay isang gulo. Si Ramon Magsaysay ay nag-aral ng elementarya sa mababang paaralan ng Castilleos Secondaria sa Zambales Academy. Pumasok siya sa Universidad ng Pilipinas at kumuha ng kursong Mechanical Engineering. Siya ay lumipat sa Institute of Commerce sa Jose Rizal College at dito ay natapos niya ang kursong komersyo. Alam niyo ba na si Monchi habang nag-aaral ay nagtatrabaho bilang isang super at mekaniko sa Trans Bus Company ay sa Maynila at naging manager din siya dito. Si Ramon Magsaysay ay ikit na sa kay Hus Balinson. Sila ay nagkaroon ng tatlong anak, sina Teresita, Milagros, at Ramon Jr. Si Ramon Magsaysay Jr. ay naging senador din ng ating bansa. Sa iba pang mga balita, naging tanyag si Ramon bilang isang buhusay na leader ng Diriba sa ikawawang digmaang pandaigdig at pinagawanan. Bilang gobernador militar ng Iba, Zambales ni General Douglas Garford ng pawayain ng Estados Unidos ang Pilipinas. Dumako naman tayo sa buhay politika ni Magsaysay. Si Ramon Magsaysay ay naging congressman ng Zambales mula 1946 to 1950. Ito ang kauna-unahan niyang pagpasok sa politika. Inihalal ang buong Epidio Quirino si Magsaysay upang maging kalihim ng depensa upang mahawakan ang pagbabanta ng mga komunistang pagbalak na nag-oblisyang ng People's Liberation Army. Nagtagumpay siya sa kampanya laban sa hukbahak. Sumuko
sa kanya ang leader ng Hupawap na si Wusterok. Dahil dito, tinaguran siya bilang tagapagligtas ng demokrasya. Kailan ba naging punggo si Ramon Magsaysay? Noong 1953, si Ramon Magsaysay ay tumakbo bilang punggo at nanalo. Ang kanyang naging kalaban ay si Pangulong Epidio Quirino. Siya ang naging ika-7 presidente ng Pilipinas. Alam nyo ba na siya ang unahang panggulo ng nagsusot ng bagong Tagalog ng nanumpa bilang bagong presidente ng bansa? Ano-ano na nga ba ang mga nagawa ng ating Pangulong Magsaysay at siya ay minahal ng buong sambayang Pilipino at tinaguri ang isa sa pinakamahusay na presidente ng ating bansa, ating tukwasin. Kiniwawa si Pangulong Ramon Magsaysay bilang kampiyon ng masa. Dahil sa kanyang termino, binagsan niya ang pintuan ng mga kanyang para sa mga karaniwang tao. Inuunsad niya ang PCAC, ang Presidential Campaigns Action Committee. Ito ay nagbigay ng pagkakataon sa mga karaniwang tao upang magbigay ng hinaing sa Pangulo. Pinag-utos ini Pangulong Magsaysay na isalin sa wikang Pilipino ang ating pambansang awit. Noong kanyang administrasyon, lumago ng 7.3% ang ekonomiya ng ating bansa na itaktak din sa panahon ni Pangulong Magsaysay ang SSS or Social Security System na nagbibigay benepisyo at proteksyon sa mga manggagawang Pilipino sa pribadong sektor. Malapit sa puso ni Pangulong Magsaysay ang mga magsasaka, kaya naman ginawa niya ang lahat upang matutulungan sila sa pamamagitan ng tenure law. Bilihin ng pamahalaan ang malalaking hasyenda upang may pamahagi sa mga magsasaka ng pungan. Ipinang-utos niya ang pagpapatayo ng mga puso at patubig upang maging mabilis ang pag-angat ng mga baryo. Nag-unsad din siya ng mga pananalisik sa makabagong sistema ng pagsasaka at mga bagong uri ng binhi. Nagpatayo din siya ng mga daan, tulay at iba pang pasilidad para sa mabilis na pagbibiyaheng mga produktong rural sa pamilihan. Isang masamang balita ang human need sa bansa. Ang buong sambayanan ay nagulat at labis na napuksa sa bigwaang pagpanaw ng Pangulong Magsaysay. Noong ika-16 ng Marso 1957, siya ay nagtungo sa Cebu upang magsalita sa tawo institusyon ng edukasyon. Sa kanyang pagbalik
sa Manila noong ika-17 ng Marso. Bumagsak ang eroplanong kanyang sinakyan sa bundok manunggal sa Cebu. Isa lamang ang nagligtas sa nasabing trahedya. Tinatayang daw ang milyong Pilipino ang nakipagtingin kay Pangulong Magsaysay noong ika-22 ng Marso 1957. Ang kanyang libingan ay matatagpuan sa Manila North Cemetery. Hindi man natapos ni Pangulong Ramon Magsaysay ang kanyang termino bilang presidente ng bansa. Ang kanyang mga pinagawa para sa bayan, lalo na sa mga mahirap at kung paano niya minahal ang mga ito ay mananahin sa puso at isipan nating mga Pilipino. Tunay na kahanga-hanga ang ating Pangulong Ramon Nefero Magsaysay. Bilang pangwakas isang awitin ang iniaalay kay Pangulong Magsaysay ating pakinggan. Si Magsaysay ang Pangulong mahal. Siya'y mabait, matalino at matapang. Dahil sa kanya, kapayapaan ay nabalik. Kanyang natawo ang komunistang pagbawahan. Si Magsaysay ang Pangulong mahal. Mga kanyang binuksan para sa masa. Siya naniwala na sinumang sa buhay muskailangan ng alaga at justisya. Si Magsaysay ang Pangulong mahal. Isang magaling leader na may puso, bawang bahid ng anumang korupsyon. Isang malinis na gobyerno, ang kaning away sa bayan. Si Magsaysay asang ang Pangulong mahal. Marami pa sana sayang na sa bayan, hindi natuloy dahil sa kanyang pagpanaw. Para sa mga Pilipino, isa siyang mahusay na leader. Isa siyang mahusay na leader. Isa siyang mahusay na leader. Sana ay marami kayong natutunan sa buhay ni Ramon Magsaysay bilang Pangulo at higit sa lahat bilang tao. At diyan nagtatapos ang ating mga balita. Ito po si Rear General Esco, ang inyong naging tagapagbalita. Magandang araw po sa inyong lahat. Hanggang sa muli!